Kung minsan po, pag maluwag ang belt ng alternator, hindi rin po yan magcha-charge ng maayos. Malalaman nyo pong maluwag ang belt, kadalasan maingay po yan pagka maluwag. So once po na umiikot na yung alternator, magge-generate na po yan ng kuryente. Kaya lang po ang nagge-generate niya na kuryente ay AC or alternating current. Pero yung mga accessories natin sa sasakyan, ang kailangan niyan DC. So para ma-convert yung kuryente from AC to DC, ang alternator po natin ay merong pyesa na tinatawag na rectifier. Kuminsan po nasisira din yung rectifier. Pag yan po nasira, matidrain po yung battery natin once na naka-off na yung engine. Minsan naman sasabihin sa inyo ng technician na ang nasira sa alternator nyo ay yung IC. Ang trabaho naman po ng IC ay i-regulate yung amount ng voltage na lumalabas sa alternator para hindi mag-overcharge yung battery at saka para hindi masira yung mga electrical accessories ng sasakyan. Kapag sira po ang IC, hindi po magre-recharge ang battery kahit matagal po natin patakbuhin yung makina. Or kung minsan naman, pag nasira ang IC, nag-overcharge yung battery na nagiging cause para masira pati yung battery. Meron naman po mga old school na alternator na walang IC. Ang nakakabit po sa kanila ay yung external na voltage regulator. Pero basically parehas lang po sila ng trabaho ng IC. So namamasada pa ako ng UB Express. May mga kasamahan ako doon na pag nasisira yung IC ng alternator nila, para makatipid sila, ang ginagawa nila, pinapakonvert nila sa external voltage regulator. Pero hindi ko po yun maipapayo sa inyo kasi alam nyo, mas maganda pa rin yung maging practice na pag magpapagawa kayo ng sasakyan, hindi palaging conversion. Mas maganda po ay binabalik nyo palagi sa original. Meron po nagtanong sa akin kung ano daw ba ang pinakamagandang battery sa sasakyan. Habang nagmamahal ang battery, mas humahaba yung warranty. Kaya ang suggestion ko po dyan, check nyo muna yung prices ng battery. Siyempre, kung saan lang aabot yung budget nyo, yun lang ang mabibili nyo. Tanungin nyo muna yung sarili nyo kung yung sasakyan nyo ba ay balak nyo mag-stay sa inyo ng matagal or baka naman ibebenta nyo next year. Kasi kung wala naman po pala kayong balak na ariin yung sasakyan nyo ng mga 2 years or 3 years pa, wag na po kayong bumili ng mamahaling battery kasi po hindi nyo naman masusulit yung warranty. Yung battery na mumurahin, karaniwan yan ang warranty niyan 1 taon. Katulad po na nakakabit dito sa project car natin, ang binili ko lang po dito, pinakamura. Kasi guys, kung minsan hindi natin masasabi, yung palang sasakyan bigla kong ibebenta next year, nakakapanghinayang kung yung mamahalin na ikakabit ko. Pero alam nyo guys, basta legit yung binilan nyo na battery center, once na masira yung battery nyo at wala pa sa due date ng warranty, papalitan yan. Nangyari na po sa akin yan 11 months ko na pong ginagamit yung battery, pagkatapos nasira po siya. So pinalitan nila ng bago.